Hello, Coach Mel here. Welcome on your day 3, and today's focus is choosing your winning topic plus using ChatGPT prompts. At ang main goal natin ay matulungan kang pumili ng clear, aligned, at sellable topic gamit ang Bell Method plus ChatGPT prompts. Ready ka na ba? Yesterday, pinag-usapan natin ang pagpili ng ebook topic na hindi lang aligned sa'yo, pero may potential din na kumita. And today is one of the most exciting parts ng buong training kasi dito pinapanganak or ipapanganak ang main idea ng ebook mo para itong baby mo bilang future author. Kung nagawa mo na yung task from yesterday, good news! May treasure ka na sa kamay mo. And now, it's time to turn that treasure into gold. So, let me guide you step by step gamit ang real examples, ChatGPT tricks, at gut instinct mo. Sige, before we continue, may share lang ako sa iyong kwento. Meet Marvin. Isa siyang estudyante dati and hindi siya writer nung siya nag-umpisa, hindi rin siya content creator. In fact, wala siyang social media presence nung nagsimula siya. Pero meron siyang isang bagay. Ito yung galing niya sa pagluluto ng chicken karage. Sikat yung chicken karage nila sa maliit nilang food stall sa tapat ng palengke. Simple lang naman ang tanong ko sa kanya. Pwede mo bang i-document kung paano mo niluluto ang karage at paano mo binibenta? Akala niya, wala namang bibili ng ebook tungkol dyan. Pero ang totoo, maraming gustong matutong magtayo ng food side hustle. So he wrote a 30-page ebook called How to Start a Mini Chicken Karage Business from Kitchen to Kita. So nilagay niya doon yung recipe, supplier, costing, at paano niya sinimulan kahit maliit lang yung puhunan. Ano result? Ano resulta? Nakabenta siya ng 27 copies in 2 weeks kahit hindi siya writer. So, may mga nag-message pa nga sa kanya. Kuya, salamat sa guide mo, nakatulong sa tindahan namin. So, anong realization dito? You don't need to be an expert. You just need to share something real and helpful. And I'm sure kaya mo rin yan. Okay, so let's start with step 1. Let's evaluate your bell list. Remember yung listahan ginawa mo kagabi? Di ba, I asked you to choose kahit isa, dalawa, o tatlong topic. Now, looking back to your top 3, at if I will ask you kung papipiliin ka uli, ano sa top 3 na yan ang pinaka kinabahan ka, pero excited ka pa rin i-share? Kasi usually, yung kinakabahan ka i-share, yun ang may emotional depth. Pero kung excited ka rin, it means may potential ito na makatulong. Okay? And this time, gamitan natin uli ng 3-question filter. Parang review lang to kagabi or kahapon. Okay? So first, tanungin mo yung sarili mo. May value ba ito sa ibang tao? Makakatulong ba to? Yung topic mo. At may matututunan ba ang reader? Next, na question na pwede mo uling tanong sa sarili mo, na-experience ko na ba to? Totoo ba yung mga pinagdaanan ko? May real story ba behind my topic? And lastly, kaya mo ba itong i-explain in 30 pages? Yung may enough content ka na ba na maikwento? Can be like tips or steps. Okay? Tignan natin to example. Naalala ko si Ana, isa ring student. Sabi niya, wala akong masyadong alam, pero nung na-share niya yung paano siya nakapasa sa licensure exam for teachers after 3 tries or 3 attempts, and ginawa niya yung kwento niyang mini guide. Ayun, nag-sold ng 40 copies in 2 months. Hindi siya nagbayad ng ads. Ano lang, friends and FB groups lang. So, ang mahalaga rito, so honest story sells. Alright, let's go to step 2. Use ChatGPT prompts. Alright, so ngayon naman, let's use AI para tumulong mag-refine. O, take note ha, mag-refine ng idea mo. And here's a prompt you can copy-paste sa ChatGPT.
Okay, this is prompt number 1. This is about topic generator. So, copy-paste mo lang yung prompt na to. I want to write an ebook based on this experience, and then insert your topic. Give me 3 angles or titles that are helpful and easy to sell online. Okay? So example, parang ganito yung lalabas. I want to share an ebook about how I passed the board exam after 3 failures. Alright? And then this can be the sample GPT output. These are the sample titles na pwedeng i-generate ni ChatGPT. Right? Now, bakit natin kailangan gamitin to? Why use this? Para matulungan kang makita ang ibang anggulo ng kwento mo. Para makakuha ka ng catchy titles na madaling i-market. And then para matest din kung alin ang resonating sa market mo. Okay? So, meron tayong tip dito. Pwede mong i-copy-paste yung top 3 ideas mo, one by one, para makita mo kung anong lalabas. And then, piliin mo yung pinaka-swak. Simply saying na gamitin mo yung ChatGPT prompt sa taas. And then, itry mo siya dun sa tatlong topics or tatlong ideas na nasa listahan mo. Okay? Alright, so let's go to step 3. This is about final picking guide. Last step. And this time, we will choose the winning topic. So, here's your 3-point checklist. Una, kaya mong i-explain ng diretso for 10 minutes yung topic. Pangalawa, natural ba to sa'yo? Parang kwento mo lang sa tropa. Pangatlo, may potential bang makatulong? May potential bang mag-educate yung topic mo? Or may potential bang magbigay ng inspiration yung topic mo? Kung may dalawang ideas ka na parehong gusto mo talagang gawin, and then you can also ask ChatGPT. Pwede mo itong i-prompt. Which of these topics will likely sell better in the Philippine market? Okay? Parang kwento lang yan ni Carla. Hindi niya alam kung ano yung pipiliin niya dun sa dalawang gustong-gusto niyang topic. Ito yung una. How I paid off my 80,000 credit card debt versus how I built my freelance portfolio from scratch. Pareho niyang experience yon. Pero sabi ni ChatGPT, mas maraming Pilipino ang naghahanap ng financial help guides. Yun ang pinili niya, and true enough, mas maraming bumili ng ebook niya about debt. Okay? So, ano yung moral of the story? Parang ganito lang yung naging formula dyan. Gut plus data will give you power combo. O, di ba? Ang galing. Alright, so for today's test, simple lang but powerful. You're going to finalize your one ebook topic. Alright? Finalize a working title and then submit or post in your tracker para pag nakita ko yan, mabigyan kita ng feedback. Alright? So, wag mo itapon yung mga nauna mong draft. By the way, lahat ng mga na-generate mong result from ChatGPT by using the prompts, ilagay mo lahat sila sa Google Doc. Okay? So, mag-provide ka ng isang Google Doc para sa draft mo. Working draft ng ebook mo. Alright? Siya na rin yung magiging reference mo. So, wag mong itapon yon. And then always go back to our bell method. Gamitin mo na palagi yon para hindi ka ma-lost track. Alright? So, hindi pa final cover to, working title lang. Pwede pang mag-evolve, sabi nga, habang sumusulat. Pero at least ngayon, may direction ka na. Okay? So yan, congrats! You have now your main idea at ang pinaka-heart ng buong ebook mo. Para tayo naglatag ng mapa. At ngayon, susundan na natin ito ng chapter by chapter. So bukas, papakita ko sa iyo kung paano gumawa ng outline gamit ang one-page system plus ChatGPT's sectioning magic. Mas mabilis, mas malinaw, at hindi overwhelming. Alright? So see you sa day 4. I'm so proud of you. Tuloy-tuloy lang. Okay? At lalagay ko na rin yung mga attachment doon sa iyong tracker para may mga guide ka. Alright? Let's go!